Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested kayo sa aking mga topics, please subscribe po sa aking channel para updated kayo sa mga updated tutorial vlogs. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. Dahil nag-update si SSS ng system at website nila, so gagawa tayo ng mga updated SSS tutorial. So for today's video po, ang gagawin natin ay ang updated process kung paano mag-reset ng user ID at password sa inyong SSS online account. But before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, to proceed with our tutorial for today, so una po, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. Once nasa website na po kayo ni SSS, so pag may nakita kayong parang survey, click nyo lang yung arrow pababa para mag-close yung survey na yan or yung rating na yan. Then, mananavigate nyo na yung SSS website. Scroll nyo lang pababa hanggang makita nyo yung Create My SSS account or login. So, click nyo lang po yung Create My SSS. Then, may lalabas na choices. Click nyo po yung login. And then, mapupunta kayo sa login page ng My SSS. So, hindi kayo magla-login dito. So, dahil nakalimutan nyo na yung user ID and password nyo. So, ang gagawin nyo, click nyo po yung Forgot Password. Then, may lalabas ulit na dalawang choices. Ang i-click nyo po is yung member or yung arrow dun sa tabi ng member. Then, may lalabas ulit na dalawang choices. So, ito yung dalawang paraan kung paano mag-forgot password pag nakalimutan nyo na yung user ID and password nyo sa SSS. So, una, yung multi-factor authentication. And then, pangalawa is yung security questions. So, una yung gagawin natin is via multi-factor authentication. So, click nyo lang yung arrow sa tabi ng multi-factor o yung multi-factor authentication mismo. Click nyo lang yung box na yan. Once na-click nyo na yung box ng multi-factor authentication, click nyo lang yung arrow sa baba. Then, itype nyo po yung SSS number nyo sa box na yan, dun sa box ng CRN/SSS number. Pwede pong SSS number lang yung ilagay dyan. Pwede rin yung CRN number. Yung CRN number, makikita nyo to dun sa UMID ID nyo, yung CRN number. Basta isa lang sa kanila. Pwedeng CRN number, pwedeng SSS number lang. So, dito sa example natin, ang tinype is SSS number. So, type lang yung SSS number dyan. Kung tama po yung details na nilagay nyo, may lalabas na check sa bandang kanan. And then, once na-type nyo na yung CRN number nyo or yung SSS number nyo, click nyo lang yung arrow sa baba na pakanan. Then, mamimili kayo ng multi-factor authentication nyo. So, click nyo lang yung choose authentication, yung arrow pababa. Actually, isa lang yung multi-factor authentication SSS sa ngayon. So, ang pipiliin nyo lang dyan is yung one-time PIN through SMS. Magte-text sa inyo si SSS ng OTP or one-time PIN. So, make sure updated po yung mobile number nyo sa SSS. Kung hindi po updated, kailangan nyo pumunta sa SSS para ibigay or i-update ang inyong updated na cellphone number. Kasi every time na magla-login kayo kay SSS, kakailanganin na ng OTP or one-time PIN. Hindi nyo na kayo makakapag-login sa SSS pag walang one-time PIN or OTP. So, para mag-proceed tayo sa pag-reset, so click nyo lang yung one-time PIN through SMS para mag-text na sa atin sa SSS ng OTP or one-time PIN. Then, mapupunta kayo dito sa paglagay ng OTP or one-time PIN. So, check nyo yung text sa inyo ni SSS. So, ito yung sample text ni SSS. So, yung verification code is, ito yung
385 something na number. Ito yung OTP na sinend sa akin ni SSS. So, bali 6-digit na number yan. So, i-type nyo po yung OTP nyo sa box ng OTP and then, i-click nyo po yung proceed button. And then, mapupunta na kayo sa paglagay ng bago nyong password. By the way, kung nakalimutan nyo yung user ID nyo, makikita nyo dyan yung user ID nyo. Same user ID pa rin yung gagamitin nyo. So, mag-iisip na kayo ng bago nyong password kasi magre-register na kayo ng bago nyong password. Yung password daw po is minimum of 8 characters. Pwedeng 8 characters lang or maximum of 20 characters. Basta nasa 8 to 20 characters lang. So, dapat meron daw po siyang at least isang small letter, isang big letter, at least isang number, or at least isang special characters. And minimum po yun at least isang mga ganun na characters. So, pwede namang lumagpas halimbawa, 2 number yung ilagay mo. For example nga po is maganda 035 hashtag. So, yung big letter doon is yung letter M and then small letter na iba. So, may number din siya, 035. Special character niya is hashtag. So, combination siya ng mga characters na yon. So, once may naisip na kayong password, so type nyo lang sa box ng new password and then type nyo ulit sa box ng confirm new password. So, make sure same password po yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. So, dapat pareho po. So, once na-type nyo na yung bago nyong password sa dalawang box na yan, click nyo lang ulit yung arrow pa kanan sa baba. Then, may lalabas na question na, are you sure to change your password? So, click nyo lang po yung yes button. Then, may lalabas na notification, completed na daw yung pag-change ng password. Make sure na tandaan nyo po yung user ID nyo kanina at yung bago nyong password na ni-register. So, pwede na kayo ulit mag-login sa inyong SSS online account. So, para mag-login, click nyo lang yung arrow ulit pa kanan sa bandang baba. Then, mapupunta kayo sa login page ng My SSS. So, type nyo lang yung user ID nyo and then yung password nyo. And then, click nyo lang po yung sign in. Then, click nyo po yung one-time PIN through SMS para mag-send sa inyo ng PIN, SSS, or ng OTP. After that, need nyo nang ilagay yung OTP or one-time PIN na sinend sa inyo ni SSS. So, ito yung sample text na SSS. So, yung verification code, yun yung OTP or one-time PIN. So, copy nyo lang yan. Then, i-type nyo lang yung OTP or one-time PIN sa box na OTP. So, once na-type nyo na, click nyo lang yung login button. Then, may makikita kayong data privacy notice. I-scroll nyo lang pababa and then click nyo lang yung I agree button. And then, makikita nyo na yung SSS online account nyo, yung information nyo sa SSS and yung contribution nyo. So, make sure na tandaan nyo na po yung user ID nyo at yung bago nyong password. At saka make sure updated po yung mobile number nyo sa SSS. Kung hindi nyo na po nabubuksan yung CP number nyo na niregister sa SSS, kailangan nyo pong mag-update at pumunta sa SSS para i-update or i-change ng updated mobile number or cellphone number yung SSS details nyo. Para anytime, pwede kayo makapag-login at makapag-forgot password sa inyong SSS online account. Abangan nyo po yung part 2 na to, yung other ways pa kung paano mag-reset ng user ID and password sa SSS. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. Please like and follow din po ang aking Facebook page para updated kayo sa aming updated tutorial vlogs. And please, don't forget din pong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tulungan niyo pong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yung 100k subscribers, mag-share tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!